At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, dadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Ito ang Wow Trending. Isang pahayag ni PNP Chief Marbil, mas pinapaboran pa ang mga adik at pusher. Ikinagulat ng mga netizens dahil ayon pa kay PNP Chief Marbil, gumagamit lang daw sila ng shab-shab pero hindi sila adik. Naku po, ipinaliwanag pa ni PNP Chief Marbil na ito daw ay para gising sila sa kanilang mga trabaho at sa mga ginagawa nila. May overtime. Una nang ikinagulat ng mga netizen ang pahayag ni Bishop Congressman Benny Abante na wala daw pinagkakaiba ang pusher na nagbibenta ng droga para kumita ng pera sa isang pulis na pumapatay ng adik para kumita ng pera. Parang iba na ata ang mindset ng mga mambabatas natin ngayon pagdating sa usapin ng pinagbabawal na droga sa Pilipinas. Kung ako isang pusher addict, hindi na ako matatakot na mag-addict sa panahon ngayon. Noong isang araw, 20 ka mga drivers ang nagpositibo sa ginawang random drug testing ng PIDEA. Merong 756 ang kanilang natest at 20 dito ay gumagamit ng shab-shab. Congressman Dan Gugel Fernandez tutugisin daw si Police Colonel Grijaldo at kakasuhan. Ito ay matapos na ibulgar ni Police Colonel Grijaldo na pinatawag siya sa isang private room ni Congressman Benny Abante at Congressman Gugel Dan Fernandez para utusan na i-confirm ang nakasulat sa affidavit ni Garma na merong reward system sa panahon ng war on drugs noon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Matapos nga na i-expose ni Police Colonel Grijaldo ang ginawa ng Quadcom sa kanya ay sinubpina na rin siya. Bagay na inalmahan ng mga netizens at ito ang kanilang komento sa administrasyon na ito. Parang mas safe ata ang maging pusher kaysa maging kritiko. Sa administrasyon ngayon, may karapatan ang kriminal na mabuhay ng mapayapa kumpare sa matitinong tao. Pati ba paggamit ng drugs, binibigyan ng katwiran ng PNP chief ng admin na to? Dapat ipa-drug test din yon. Meron kasing guardian sa mga pusher at kriminal. Salamat kaayo, Madam Chair. Balik na ako sa Pinas, may konting puhunan na ako. Baka pwede na itong panimulang magtinda ng shab-shab. Wala na akong kaba, may Riza Hontivirus. Akong tagapagtanggol, ika nga Madam Snappy, salute. Basta gamitin mo lang daw sa trabaho, pwede kang gumamit ng shab-shab. Pakita mo lang ang ID mo. Pag nahuli ka, ligtas ka. Parang ganon ang sinasabi ng PNP Chief Marbil. At pinakita mo lang na hindi ka adik kahit nagamit ka, okay lang. Wow na wow. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin, ito po, no, yung pong droga ayon dito kay Marbil. Bakit? No? Question po natin, no? Sa matagal na panahon, maliit pa lang po akong bata. Ganto pa lang ako kaliit. Wala pa po yung mga shabu. Iba pa po yung alam natin droga noon, no? Kailan lang sumikat yung mga shabu na yan, eh. Maliit pa lang ako, tinuturo na sa amin sa elementary na masama ang pagdodroga. Bakit? Bakit po nasabi ng ating Chief PNP? Parang ang gustong palabasin yung pagdodroga ay nakakatulong pa sa ekonomiya. Ganun na po ba tayo? Ganun na po ba yung Pilipinas ngayon? Puta di, mag-export na tayo kung talaga ekonomiya pala ang gusto natin. No? Magtimpla na tayo rito. Ibang klase rin, eh. Ayan po pag-uusapan natin. Yan pong sinasabi ni Marbil. Pagdududahan mo na ngayon, sila po yung nagsabi na 62% bumaba po ang krimen. No? 62% bumaba ang krimen mula kay Pangulong Duterte. Yan po ba mga matitino po yan? Yung mga magsasabi na parang maganda pa. No? Hindi ko naman sinabing direkta nilang sinabi.
Pero yung yung pinangangatwiranan mo, yung kabutihang dulot ng droga, grabe. Ibang-iba na po talaga. May dalawa na po tayong katotohanan sa Pilipinas. Yung katotohanan po na sinasabi na halata na natin yan, matagal na, di ba? Iisa-isahin po natin yan. Sa krimen, meron pong katotohanan na sinasabi si Pangulong Marcos, mababa ang krimen, pero hindi po yan yung sinasabi, no? Ng mamamayang Pilipino, saksi kayo. Ako, nasaksihan ko po, hindi po mangyayari kay Duterte na doon titira sa sari-sari store yung adik. Wala nang takot ngayon, no? Doon na tumitira, pinauwi ng asawa. Umuwi ka na. Dito ka pa nagaganyan. Parang normalidad lang eh. Meron din pong mga dalawang katotohanan sa survey. Saan ka nakakita? Parehong survey. Parehong third quarter. Yung Pulse Asia. At saka yung isa nagsasabi, kolelat si BP Sara. Yung isa nagsasabi, pinakamataas si BP Sara. Putya, lahat po yan. Kahirapan, flood control, etc. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, sa dami po ng AI na naglipana, no? Sabi nga natin, okay na yung huli tayo sa balita. Pero ito po, totoo po to. Totoo pala yung pinakita natin kanina. Yan po ay bahagi ng interview ni General Marbil, Chief PNP, no? Pinakamataas na pinuno ng PNP. Marami po siyang pinag-usapan doon tulad po ng krimen, bumababang krimen. Kasi alam niyo sa totoo lang, napaka-insecure. Opo, interview niya kay Pinky Web. Napaka-insecure po ng gobyernong ito sa nagdaang gobyerno, no? Bakit po tuwing kayo ay tuwing po kayong may magandang balita, kinakailangan nyo pa pong balikan yung gobyerno ni Pangulong Duterte at ikumpara. Kaya tuloy yung mga tao nagre-rebellion eh. Imbis na tanggapin namin, di ba? Sa totoo lang po, bakit po nagdududa kami sa mga sinasabi nyong datos? Kasi lagi po ninyong kinukumpara na mas maganda yung pamamalakad ngayon kaysa noon. Hindi ko po maintindihan kung bakit lahat ng tao sa gobyerno ngayon sip-sip. Sip-sip kay Marcos, sip-sip kay Martin, sip-sip kung sino pan sinisip-sipan ng mga... Hindi ba kayo makapagtrabaho lang ng maayos lahat? Hindi ba kami matutuwa kung bumababa yung krimen? Maaasar po kami at kukwestiyonin po namin, no? Kaya po nako-question yung datos ninyo kasi sasabihin ninyo, wala naman kami pakialam, sinabi nyo, bumababa ang krimen, ay salamat, bumababa ang krimen, ibig sabihin nagtatrabaho yung mga pulis. Masama po ba yun? Hindi po. Tatanggapin namin yan dahil pag sinabi nyo bumababa ang krimen, putya, maraming salamat sa mga kapulisan. Nagtatrabaho kayo. Bumababa ang krimen. Pero once na kinumpara nyo na, sasabihin na, sinabi ni Marbil to dito sa report, na mas maganda daw yung palakad nila ngayon sa PNP kaysa yung palakad nung nagdaang administrasyon. Eh puta, dyan na kukwestiyonin ng tao kung totoo ba yung pinagsasabi nyo. Alam nyo po, never namin naringgan si Pangulong Duterte na nag-report ang PNP. Mababa po ang krimen ngayon. Hindi po katulad nung panahon ni Aquino na ganito po. Puta, wala pong ganun. Trabaho lang ng trabaho. Bakit po napaka-insecure ninyo? Yun yung tanong ko eh. Bakit tong gobyernong to insecure na insecure sa mga achievement
ng nagdaang gobyerno. Wala naman sana kayong problema. All you have to do is to follow. Di ba? All you have to do is to ituloy ninyo. Continuity. Hindi na kayo kinakailangan mag-isip pa. Mahal na mahal si Tatay Digong ng mga tao dahil sa mga ginawa niya. At nanalo ka rin dahil ginamit nyo nga yung mga Duterte. Continuity lang. Hindi na po kinakailangan ng mga kung ano ginawa ni Duterte. Itutuloy lang. Bakit kinakailangan nyo ma-insecure? Samantalang nanalo ka, paalala lang natin, nanalo si BBM, ang dala-dala nila, unity and continuity. Itutuloy namin ang mga ginawa ni Duterte. Kung hindi ka naniniwala sa ginawa ni Duterte, dapat hindi mo sinabi, dapat hindi mo kinuha yung anak niya. The fact na niligawan ninyo yung anak niyang si Sara Duterte, naniniwala kayo na very popular si Pangulong Duterte. At kaya po siya popular dahil po sa kanyang mga isinagawa. Hindi po pwede na popular ka mula simula hanggang katapusan. Si Erap, very popular nung nagsimula. Hindi tumagal. Naubos yung popularidad. Nag-people power to pa nga eh. Natanggal pa nga sa pwesto eh. Di ba? Si Pangulong Duterte po, mula nagsimula, mas popular pa nga siya nung nagtapos eh. Mas popular pa siya. Umakyat pa yung popularity niya. Siya lang yata yung tanging presidente na nung natapos ng panunukulan, mas popular pa kaysa nung nagsimula. Ano ibig sabihin yan? Ano ipinahihiwatig niyan? Gusto ng mga tao ang kanyang mga ginawa. Ngayon, magre-report kayo, eto lang naman yan eh. Tinanong si Marbil, di ba? Oh, ano masasabi nyo? Sabi ni Pangulong Duterte, pilinay pa yung sa Senate hearing. Bumabalik na ngayon. Bumabalik na ngayon yung mga krimen dulot ng droga. Rape yung mga bata. Yan yung hinalimbawa ni Tatay Digong. Yung mga krimen na yan ay dulot yan ng droga. Mag-segue lang tayo ng konti. Etong Dan Fernandez na to, pambuisit eh, no? Alalahanin daw natin ngayong Semana Santa, ay hindi pala Semana Santa, Undas, no? All Saints Day. Yung mga nabiktima ng war on drugs. Alam niyo po, bakit hindi natin alalahanin yung mga biktima ng mga adik? Yun po, walang kalaban-laban yung mga bata na nirape. Mga pinagtripan. Parang yung Parang sa kanila yung inaping sektor yung parang inaaping sektor eh. Api ba yung sektor ng mga adik? Puta, grabe kayo kung mapagsalita. Alalahanin natin ang ang biktima. Kala mo talaga, Paano po yung mga biktima ng mga adik? Wala lang. Kakalimutan nyo ba ang naidudulot sa mismong pamilya niya ng isang adik? Papaalala ko lang sa inyo. Ang isang adik po, pag may adik kayo sa pamilya niyo, no? Ang mga adik po, nauubos po ang mga gamit sa bahay. Kung ang namumuno po ay adik, bebenta lahat. Puta, electric pan, television,
Ha? Lahat yan. Pucha, meron pa nga ako nababalitaan, bubong pa ng bahay. Bubong pa ng bahay nila, binibenta eh. Hindi lang po yung ibang tao na bibiktima ng mga adik. Minsan, pati pamilya niya. Alam niyo po ba, pati bubong? Puta, ano nangyari sa bubong natin? Wala namang bagyo. Binenta bubong. O, iba pa yung pananakit. Binibenta yung gasol. Maglulo. Malupit yan, eh, no? Nag-ano na ka na ng kanin, di ba? Kumbaga yung bigas. Pucha, hinugasan mo dahil may napanis pa na tira kagabi, nakalimutang hugasan. Hirap na hirap ka, tas inaamoy mo pa kung may amoy panis pa na bigas. Puta, nung isasalang mo na, walang... wala yung M-gas. Lahat po talaga mabebenta kasi hindi magtatrabaho dahil po sino tatanggap. Kaya tama po si Tatay Digong. May isa lang sa pamilya nyo na addict. Laking problema. Yung M-gas mismo. Narin yung kalan eh, diba? Narin yung kalan eh. Wala namang bibilin, mas mahal yung M-gas eh. Nagugas ng kaldero. Inis-is. Punta isasalang. Ano yung M-gas? Aktor na si, anong pangalan? John Wayne Sase. Nakita ko magandang lalaki, kahawig ni, ni Patrick. Di ba? Kahawig ni Patrick eh. Biruin niyo yun. Yan po, totoo po yung sinasabi ni Pangulong Duterte na yung mga krimen dulot ng droga nagbalik na. Sabi nga ni Abalos ngayon 7 sa 10 krimen. Ngayon, dulot ng droga ngayon. Sabi ni Toyo. dapat may play na lang ako. Bumalik na po yung droga. Noon pa yan. Noon pa. Abalos. Kumusta naman tayo? Wag nyo pong, alam nyo, comprehensive po yung war on drugs eh. Hanggang barangay level. Nakikipagtulungan yung mga barangay captain. Ngayon sa tingin nyo, makikipagtulungan yung barangay captain? May utos yung Pangulo na bloodless. May narinig na ba kayo na nabaril, napatay sa droga? Hindi po tanga yung mga pulis natin. May utos na nga yung Pangulo na kinakailangan bloodless eh. Pag nakabaril kayo, yari kayo, may kaso kayo. Baliktad niya yun eh, protektado. Okay. Alam niyo po, nakakatakot tong sinasabi ni Marbil. Sabi niya kasi, katulad niyan droga, hindi naman lahat ng addict dahil gusto nilang gumamit. Yung iba, sa ekonomiya. Ekonomiya daw eh. Marami raw gumagamit ekonomiya kasi by the hour, no? Per ora daw yung bayad eh. Gusto mag-extend ng oras. Putya, ginawa mo pang bayani yung mga addict eh. Bakit po kinakailangan yung wag pasamain yung addict?
Dahil ba may pinoproteksyon ng kayong malalaking tao na addict? Imbes po na isa kayo sa mga hikayat na magbagong buhay yung mga malalaking tao, bakit mag-a-adjust tayo? Ang buong Pilipinas, pati pananaw natin sa mga addict, adjustan natin. Kamakailan lang pinapahuli ng mag-asawa yung anak nilang addict Yung nagkakariton-kariton. Ang tagal ng usapan. Huliin nyo na po yan, addict yan, sabi ng nanay. O, yan ka na naman, dakdak ka na naman. Wala po talagang normalidad Dahil daw, at ang nagtaka ko, kung si Karen Davila siguro yun, babarahin na yun. Ibig nyo sabihin, General, okay lang sa inyo na mag-addict, di ba? Putya, nakita ko, ay si Pink Web pala. Bakit nga naman babarahin ni Pink Web yan? Remember, Hubert Webb? Talagang ang ano po, depende po, no? Yung, kaya, yung lahat ng pananaw mo, depende sa pinangangalagaan mo. Nagtaka ko parang sinuportahan pa Dahil ano po, yung gising pa, yung parang inayudahan pa ni Pinky Webb Bakit naman, sabi ko yung nag-i-interview, bakit naman parang okay lang sa kanya yung sinasabi ni General Marbil? Kung iba po yung nag-i-interview, kahit po si Karen Davila, kahit po anti-Duterte yan, at least babarahin niya yan. Ibig nyo sabihin, okay lang na magkaroon ng addict dahil nakakatulong sa ekonomiya. Si Pinky Webb, kapatid yan ni Hubert, di ba? Wala na po akong sasabihin. Ganun talaga May, ewan ko. Ano na po nangyayari sa bayan namin? Kayo na lang po pag-asa namin. Hindi ko maintindihan talaga. Pati yung Chief PNP, imbis na ikundina natin yung mga addictionist, ano yung papatanggap natin? Wait until the end of the term of BBM. Tignan nyo po kung gaano nakataas yung krimen. Kung ganyan po, putya, swerte nyo etong first 2 years na to. Swerte nyo. Dahil na-neutralize pa ni Pangulong Duterte yung mga kriminalidad, yung mga kriminal. Ngayon po, titignan natin sa susunod na mga taon. Ngayong alam na ng mga addict na protektado ka. Hindi. Nananawagan ng lahat. Kawawa ang mga biktima ng war on drugs. Kawawa ang biktima ng war on drugs. Grabe talaga. Okay. Insecure sila. Hindi nyo na po mababago yung sitwasyon ng nakaraan. Kung may pagmamalaki po kayo, ipagmalaki nyo lang. Kaya nabubwisit yung mga tao. Ipagmamalaki nyo lang yung bumaba yung krimen. Nagiging questionable tuloy sa amin. Ibig nyo sabihin, mas maganda ang kriminalidad ngayon kaysa noong panahon ni Duterte? Walang addict no na humahara-hara. Wala pong sigang addict na nasa kanto noong panahon ni Duterte. Nagtatago o bagong buhay. Ayaw nilang matulad sa wag tularan. Hindi ko po sinasabing yan ang epekto ng war on drugs, yung wag tularan. Nakita na nga natin yung asawa ni Cristina Gonzales. Biktima ng wag tularan. Na hindi po pulis, kung hindi mga ninja cops. Lahat na ngayon na nagsasabi, interviewin.
Harap-harapan na po ang pagbebenta na naman ng droga. Kung harap-harapan na po yung pagbebenta ng droga na naman, harap-harapan na naman yung krimen yan na nawala na nung panahon ni Duterte. Kaya po, dalawa yung katotohanan natin. Dito sa Pilipinas ngayon, dalawa katotohanan. Isang katotohanan ni Marcos at isang katotohanan na nararamdaman natin. Yung katotohanan na sinasabi ng mga Marcos na mababa ang krimen, pero yung nakikita natin, hindi yan yung katotohanan. Kap Elsar, thank you very much sa 125. Boss, pasuyo pa jacket kay Migs Duhina. O Migs Duhina, may nag-sponsor sa'yo. Saan ba si Migs Duhina? Pag anuhin mo, wala hindi nag-comment. Mag-comment ka mo si Migs Duhina. Mahirapan tayo, titigil ako, mahirap maghanap Ayun. Si Migs Duhina ay in-sponsor ni Kap Elsar. Tindi Sponsor. Okay. Krimen. Kaya lang naman kami pumapalag sa report ninyo ng krimen kasi kinumpara nyo pa si Pangulong Duterte. Iba pa, survey. Biruin nyo, dati po halos hindi nagkakalayo yung mga survey. Pero ngayong panahon na to, putan layo po Dati leading si BP Sara sa lahat ng survey. Ngayon po, ang layo po Sa Pulse Asia na hindi ibinabalita ng mga media. Oy, mahiya naman kayo, media. Talagang alam na alam nyo kung kanino kumampi yung media. Kaya po ito, tanggapin po natin yan ng katotohanan. Dalawa po ang katotohanan na umiiral sa Pilipinas. Yung katotohanan ni Marcos na pinalalaganap ng mga tauhan niya sa pangunguna ni Martin, mga senador at ng media, nangunguna na po si Martin. Ang taas na sa rating ni Martin. Puta, hindi ako makapaniwala Kulelat si Martin sa lahat Pero sa Pulse Asia, kulelat talaga. Ang nangunguna sa Pulse Asia, yung 4 lang kasi yung isa hindi po sinasama ng Pulse Asia Sa Octa Arts kasama Dalawa lang po, kukumpara natin. Ito po yung dalawang katotohanan sa Pilipinas. Isang katotohanan ni Marcos at isang katotohanan ng taong bayan. Rating ng mga survey. Octa Arts na ngayon lang sumulpot, wala pa pong 10 taon. Ibig sabihin, alam nyo na ngayon kung para kanino yung Octa Arts na yan. Ano sabi? Nangunguna na si Marcos at si Martin. Lumalayo na po, naiiwan na si BP Sara. Inunti-unti Kada magsasarvey, bumababa si Sara. Kada magsasarvey, tumataas naman si Martin tsaka si Bongbong. Galing po tayo sa kapalpakan, no? Hindi, nagkamot ng ulo. Hindi mailigtas yung mga nasa bubong. Nagkamot. Anong gagawin natin? Tapos tumaas. Puta. Katarantaduan ng rating na yun Pero yung isang rating, Pulse Asia. Yung kulelat sa Octa Arts, number 1 sa Pulse Asia. Dalawa kasi ang katotohanan sa Pilipinas. Yung pinalalaganap ng media at ni Marcos at saka yung totoong katotohanan. Survey, krimen. Sabi ni Duterte, balik na ang krimen, dulot ng droga. Laganap na yung mga nire-rape na bata. Di ba? Meron po isang taga-France ba? Merong sikat na sikat yan na balita ngayon. Hinuli po sa France dahil nag-subscribe. Pucha, online pala. Naka-live na nire-rape yung bata natin. Naku, yari na naman ako sa YouTube nito.
Sino po mas kapanipaniwala? Si Marbil, ang sabi ni Marbil, yung addiction naman, ano yan eh. Kailangan ng tao yan para madagdagan yung oras. Pero ora kasi tayo rito eh. Baka naman sa susunod, abangan nyo po. Hindi na po ako magtataka kung may award na po yung mga addict. Kahirapan. Tignan nyo, dalawa po ang kahulugan ng kahirapan. Di ba? Sa BBM administration, sa pangunguna ni Papa Gadon, haka-haka lang ang kahirapan. Bakit? Pag ikaw nakakapag-mall, hindi ka mahirap. Punta mall, hindi ka mahirap. Kinakain ko sa mall, pag nagpupunta ako sa mall, binatog eh. Mayayaman pala ako kasi nasa SM ako. Kumakain ako ng binatog. Di ba yung mang binatog? Tapos, nabawasan daw po, ang laki daw po ng binawas ng kahirapan. Nung tinignan mo, puta, kaya pala nabawasan, 64 pesos na kinakain mo sa isang araw, hindi ka na mahirap. Don Kit, thank you very much sa 2 pounds. Ayan, Don Kit. Gawin nating moderator si Don Kit. Yung mga bagong moderator po, hindi po yan hindi po kayo ginagawang moderator para kayo maging siga at maging magtanggal na magtanggal. Pagkilala lang po yan sa inyong mga Okay. 64 pesos, hindi ka na mahirap eh. Yan ang ayon sa kay Marcos at kay Gadon. Pero ang katotohanan po, mahirap ka pa rin. SWS po. Tignan niyo yung pagkakaiba ng Yung pagkakaiba po talaga ng totoong mga survey. Ano sabi po ng SWS sa survey nila? Dumadami po ang nagugutom sa Pilipinas. Dumadami ang nagugutom. Kay Marcos, sa katotohanan ni Marcos, umuunti ang mahihirap. Pero ang katotohanan, dumadami po ang nagugutom. O crime rate po, Numbeo, tayo po ang pinaka-worst city pagdating sa crime. Pinakamataas na crime